Sa isa sa pinakamagagandang beach sa mundo, ang superhuman na Israeli na counter-terrorist na si Zohan ay nag-e-enjoy sa bakasyon na napapalibutan ng masasarap na pagkain at magagandang babae. Salamat sa kanyang kamanghamanghang mga kakayahan, hinahangaan siya ng lahat dahil sa pagwawagi sa bawat hamon na ibinibigay nila sa kanya nang hindi man lang pinagpapawisan. Sa kasamaang palad, ang kanyang bakasyon ay naantala ng ilang mga nakatataas mula sa Israel Defense Forces na nangangailangan sa kanya para sa susunod na misyon. Lumalabas na ito ay si Phantom, ang superhuman na pinuno ng isang Palestinian terrorist group, ay nakita sa isang hockey sack tournament sa Beirut na malamang ay nangangahulugang sinusubukan niyang akitin sila. Nalilito si Zohan dahil nahuli na niya ang kanyang mahigpit na kaaway 3 buwan na ang nakakaraan, ngunit ginamit siya ng kanyang mga amo para sa kalakalan at ngayon ay malaya na siya muli. Hindi dapat tatanggapin ni Zohan ang misyon na ito, ngunit ang pagbanggit ng mga potensyal na sibilyan na casualty ay nakumbinsi siyang sumali at gawing mas madali ang mga bagay. Nang maglaon, habang siya ay naghahanda para sa misyon, kinuha ni Zohan ang kanyang pinakadakilang kayamanan mula sa isang nakatagong lugar sa kanyang silid. Ito ay isang lumang katalogo ng hairstylist na pinapanatili niya dahil pangarap niyang maging isang stylist balang araw. Habang naghahapunan kasama ang kanyang mga magulang, ipinagtapat niya na pagod na siya sa hidwaan at karahasan at nais niyang huminto upang magsimula ng bagong buhay sa USA. Hindi pumayag ang kanyang mga magulang, iniisip na ang career sa army ang pinaka-stable na trabaho na maaari niyang makuha at nang sa wakas ay ipinagtapat niya sa kanila ang kanyang pangarap bilang hairstylist ay pinagtawanan nila siya na sinabihan siyang hindi siya isang bakla. Nang gabing iyon, natutulog si Zohan na umiiyak. Kinabukasan, pumunta si Zohan sa downtown, handa ng kumilos. Hindi mahirap para sa kanya na patumbahin ang bawat isang mas mababang sundalo salamat sa kanyang mga kapangyarihan na kinabibilangan ng pagpapahinto ng mga bala gamit ang kanyang ilong, ngunit si Phantom ay isang masyadong matigas at pinaghabol siya hanggang sa makarating sila sa dagat. Doon, nagsimula silang magpalipat-lipat sa isang granada hanggang sa ito ay sumabog at ang tanging naiwan ni Zohan ay ang kanyang beach shorts. Iniharap ni Phantom ang shorts sa kanyang mga tao bilang patunay na napatay niya ang pinakadakilang counter-terrorist ng Israel sa kasaysayan, ngunit sa totoo lang, bahagi ito ng plano ni Zohan na pekain ang kanyang kamatayan para sa wakas ay makapagretiro, nagtatago lang siya sa ilalim ng tubig. Matapos kunin ang bag na itinago niya sa isang ibon kanina, pumuslit si Zohan sa isang eroplano patungo sa New York at naglakbay sa loob ng isang pet crate kasama ang mga aso na sina Scrappy at Coco, na natatakot na lumapit sa kanya hanggang sa gupitin ang kanyang buhok sa isang bagay na itinuturing niyang mas moderno. Sa oras na makarating ang eroplano sa USA, si Zohan ay nagbigay na rin ng mga bagong gupit sa mga aso at nagtagumpay siyang makatakas ng ligtas upang makapunta sa Manhattan. Ang kanyang unang destinasyon ay ang sikat na Paul Mitchell Salon, kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pekeng pangalan na Scrappy Coco na inspirasyon ng mga aso at humihingi ng trabaho sa stylist, ngunit siya ay pinagtatawanan at pinalayas dahil sa kanyang kawalan ng karanasan at katawa-tawang saloobin. Habang naglilibot sa lungsod, napansin ni Zohan ang isang binatang Hudyo na nagngangalang Michael na binubuli ng isang driver na muntik nang masagasaan ang kanyang bisikleta. Agad na tumalon si Zohan upang iligtas, binugbog ang bully at nakuha ang pasasalamat ni Michael. Sa kasamaang palad, ang matagumpay na sandali na ito ay biglang naging maasim nang makita ni Zohan ang isang taxi na huminto sa traffic light ng kalye na nakilala ang driver. Ito ay si Salim, isang lalaking Palestinian na nakilala ni Zohan maraming taon na ang nakakaraan sa isang misyon. Sa takot na makilala, binuhat ni Zohan si Michael upang takpan ang kanyang mukha at tumakbo palayo hanggang sa makarating sila sa bahay ni Michael. Ito ay kung paano nakilala ni Zohan ang ina ni Michael na si Gail at nagpanggap na isang Australiano upang manatili sa kanyang mabuting panig. Gumana ang tricks at pinayagan siya ni Gail na manatili sa apartment sa itaas. Pagkalipas ng ilang oras, hindi sinasadyang pumasok si Michael sa kwarto ni Zohan habang abala sila ni Gail na medyo nakakatrauma. Kaya sinubukan ni Zohan na gambalain siya at gumawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya upang makipagkita sa mga babae. Sa club, tinuturuan ni Zohan si Michael na maging mas mapili dahil ang lahat ng kababaihan ay may maya-alok kahit na ano ang kanilang edad o uri ng katawan, at habang sinusubukang sundin ni Michael ang payo na iyon, si Zohan ay nilapitan ni Ori, isang kapwa Israeli na imigrante na agad na nakilala siya. Dahil isa siyang malaking tagahanga,
Nangako si Ori na hindi sasabihin kahit kanino ang tungkol sa presensya ni Zohan at ibinigay pa nga sa kanya ang kanyang business card kung sakaling gustong subukan ni Zohan na magtrabaho sa kanyang electronic shop. Nang sumunod na araw, muling naghanap ng trabaho si Zohan, ngunit wala sa mga lokal na salon ang gustong kumuha sa kanya dahil wala siyang karanasan at pinapaiyak ang mga bata. Dahil mas magtatagal ito kaysa sa inaakala niya, pinuntahan ni Zohan si Ori sa isang lugar sa Lower Manhattan na naninirahan ang ibang mga imigrante sa Middle Eastern. Gusto niyang makakuha ng pansamantalang posisyon sa tindahan ng electronics hanggang sa makakita siya ng mas mahusay, ngunit nagbago ang isip ni Ori at tinanggihan siya, na nagpapaliwanag na ang shop na ito ay pumapatay ng mga pangarap. Lahat ng iba pa niyang empleyado ay may ambisyon nang dumating din sila sa bansa, ngunit ngayon ay natigil sila dito at hindi papayag si Ori na mangyari iyon sa dakilang Zohan. Kaya nag-alok siya ng ibang ideya, mayroong isang maliit na salon sa kabilang kalye na pag-aari ng isang Palestinian na malamang ay tatanggapin siya. Sa una, ayaw ni Zohan magtrabaho sa isang negosyanteng Palestinian, ngunit mabilis na nabago ni Ori ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya kung ano ang ginawa ni Phantom kamakailan. Salamat sa kanyang bagong natuklasang kasikatan, nagpapatakbo siya ng isang restaurant na tinatawag na Phantom Mukentuken at kasama sa pagkain ng mga bata ang mga laruan niya at isang sumasabog na Zohan. Galit na galit sa katotohanan na nagawang tuparin ng kanyang kaaway ang kanyang pangarap ngunit hindi niya magawa, iniwan ni Zohan ang kanyang mga alalahanin at tumawid sa kalye upang makilala si Dahlia, ang may-ari ng salon na nagpupumilit na panatilihing bukas ito kahit na halos buwan-buwan ang pagtaas ng upa. Hindi siya humanga sa kakulangan ng karanasan ni Zohan, ngunit sa huli, pinayagan niya itong magwalis sa sahig ng ilang shift sa isang linggo ng libre bilang kanyang training para makapagsanay. Si Zohan ay patuloy na nakatira sa gusali ni Michael, na hinahasa ang kanyang mga kasanayan sa style ng kay Gail sa kanyang libreng oras habang nagtatrabaho sa Dolly's na may malaking dedikasyon para sa ganoong simpleng gawain. Kung tutuusin, masinsinan siya sa kanyang paglilinis na minsan ay nagpapahirap sa ibang mga stylist gaya ni Claude na magtrabaho. Upang pabilisin ang kanyang pag-aaral at pigilan siyang maging hadlang, sinimulan ni Claude na bigyan si Zohan ng ilang karagdagang pagsasanay pagkatapos magsara ang tindahan. At dahil hindi siya kumikita mula dito, si Zohan ay kumuha din ng part-time na trabaho bilang isang driver upang kumita ng kanyang ikabubuhay, kahit na ang kanyang baliw na kasanayan sa pagmamaneho ay nagiiwan ng mga nakakagulat. Isang hapon, nag-quit ang isa sa mga stylist ni Dahlia na nag-udyok kay Zohan na magboluntaryong palitan siya. Sa palagay ni Dahlia, hindi ito magandang ideya, ngunit hindi ito iniisip ng mga kliyente at sa wakas ay nagawa na ni Zohan ang palagi niyang pinapangarap. Medyo luma na ang mga gupit niya pero walang pakialam ang mga kliyente na pawang mga nasa middle-aged na babae dahil kung tratuhin niya ang mga ito ay parang mga reyna, nanliligaw siya, sumasayaw, nag-aalok ng halos bastos na mga masahe sa ulo, at nang natapos na ang gupit ay dinala niya ang mga babae sa silid sa likod para sa isang pribadong sesyon. Sa lalong madaling panahon ang bawat babae sa bayan ay pumupunta sa salon ni Dahlia upang magpaayos ng kanilang buhok kay Zohan, na nagdadala ng maraming pera sa negosyo at nagpapahintulot kay Dahlia na manatiling sa kabila ng pagtaas ng upa. Napakalaki ng tagumpay ni Zohan kaya nakatanggap pa nga siya ng tawag mula kay Paul Mitchell mismo upang subukang kunin siya. Ngunit tapat si Zohan kina Dahlia at Claude na nagsimulang makakuha ng mga tip kung paano ituring ang mga babae bilang pasasalamat sa pagtuturo sa kanya. Isang araw, dalawang bagong kliyente ang dumating sa salon sa taxi ni Selim na inihayag ang presensya ni Zohan sa driver. Naalala niya si Zohan ng perpekto mula noong siya ay nasa Palestine, hinagisan siya ni Selim ng sapatos at dinuraan, kaya kinuha ni Zohan ang pinakamamahal na kambing ni Selim bilang kabayaran. Galit na galit at sabik na maghiganti, tinawagan ni Selim ang kanyang mga kaibigan na sina Hamdi at Nasi para gumawa ng plano na hulihin si Zohan at maging kasing tanyag ni Phantom mismo. Samantala, magkasamang nagpipiknik sina Zohan at Dahlia, bagamat sinisigurado ni Dahlia na linawin na hindi ito date. Ang dalawa ay nakapag-bonding at nagbahagi ng kanilang mga karanasan bilang mga imigrante, at humanga si Zohan na marinig na may ibang tao na hindi nagugustuhan ang paraan ng pagkamuhi ng magkabilang panig sa bayan nila at hindi tumitigil sa pakikipaglaban sa mga hangal na dahilan. Pagbalik nila sa salon, nagpakita si Nasa na nagpapanggap na isang kliyente at binanggit ang mga bagay tulad ng mga kambing at paghahagis ng sapatos bilang isang paraan upang mang-alap ng intel, ngunit hindi alam ni Zohan kung ano ang kanyang pinagsasabi. Sa oras na makabalik si Nasi kay Selim, pakiramdam niya ay ginay-uma siya ni Zohan gaya ng lahat ng mga babae.
Speaking of ladies, natuklasan ni Zohan na ayaw makipag-collaborate ng kanyang katawan at hindi na siya makapag-alok ng mga pribadong session. Ang pagpapatingin sa isang doktor ay hindi makapagbigay ng sagot, ngunit ang pagbabahagi ng kanyang mga alalahanin kay Gail ay agad niyang napagtanto ang katotohanang ito ay nangyari simula noong nagpiknik sila ni Dahlia, na nangangahulugan na siya ay umiibig sa kanya at ang kanyang katawan ay gagana lamang para sa kanya. Balik tayo kay Selim. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsisikap na makakuha ng ilang mga bomba, ngunit hindi tinanggap ng provider ang tawag. Nagpasya silang sa halip ay gumamit ng recipe mula sa internet at pumunta sa lokal na pharmacy upang bumili ng liquid nitrogen, ngunit hindi nauunawaan ng clerk ang kanilang accent at binigyan sila ng pamahid na tinatawag na Neosporin. Samantala sa salon, pinaalis ni Dahlia ang mga kolektor pagkatapos bayaran ang mga ito, na nagpapaliwanag na wala siyang pakialam kung putulin nila ang tubig dahil hindi siya aalis sa kanyang tindahan at alam niyang sinusubukan nilang itulak ang lahat ng mga lokal na pumunta para sirain ang kanilang pamayanan. Nang marinig ito ni Zohan ay labis siyang humanga na ang kanyang katawan ay tumugon sa kanya na nagpapatunay na siya ay espesyal, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nagugustuhan ni Dahlia. Sa gabi, si Selim at ang kanyang mga kaibigan ay dumaan at itinapon ang kanilang cream bomb sa salon, sa pag-aakalang may nagawa silang kamangha-mangha, ngunit iniuwi lang ito ni Zohan upang magamit ito ni Gail para sa pananakit ng katawan. Gayunpaman, nag-aalala si Ori na maaaring may nakakaalam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Zohan at sinabihan siyang kunin ang shift ni Michael para magmasid sa komunidad upang makakuha ng mga pahiwati. Noong gabing iyon, nahanap ni Zohan ang 3 thug na gumagawa ng mga paninirang graffiti sa mga lokal na tindahan, at sa halip na tawagan ang pulis tulad ng mga panuntunan ng watcher ng komunidad, binugbog sila mismo ni Zohan. Nang sumunod na araw, napag-alaman na ang 3 lalaking iyon ay ipinadala ni Grant, ang may-ari sa likod ng mga tindahan sa Lower Manhattan na gustong umalis ang lahat para magawa niyang gibain ang mga gusali at magtayo ng mall. Naiinis siya sa kanyang mga kolektor dahil wala ni isa sa kanila ang nagawang takutin ang sinuman sa mga lokal, kaya kailangan niyang isagawa ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay sa pamamagitan ng pagkuha ng isang grupo ng mga white supremacists na pinamumunuan ni James, na malugod na tinanggap ang trabaho at hindi nag-aatubiling gumamit ng maruruming gawain. Sa kapitbahayan, ang mga grupo ng Palestinian at Israeli ay sinisisi ang bawat isa para sa graffiti. Ipinaliwanag ni Zohan na nakita niya na ang mga thug ay ang mga puting kano, ngunit ang kanyang paglilinaw ay hindi sapat para sa grupo na alisin ang kanilang mga pagkakaiba. Samantala, sa wakas ay inamin ni Selim at ng kanyang mga kaibigan na hindi nila ito magagawa ng mag-isa at tinawagan si Phantom para humingi ng tulong sa kanya, na pumayag na pumunta pagkatapos mag-alok ng pinakakalunos-lunos na mga gantimpala para kay Selim, pagkatapos ay agad siyang nagsimula ng pagsasanay. Pagkalipas ng ilang araw, nabalitaan nila sa isang pahayagan na nag-publish ng isang hindi malinaw na mensahe na nagpapahiwatig na si Phantom ay pupuntahan si Zohan. Dahil ayaw niyang mawala ang kanyang bagong buhay kapag lumala ang mga bagay, lumapit si Zohan kina Michael at Gail, na lubos na tinatanggap at pinapayuhan siya na maging tapat din kay Dahlia. Gayunpaman, hindi gaanong sumusuporta si Dahlia, hindi niya iniisip ang katotohanang si Zohan ay Israeli. Ngunit ang kanyang pagiging counter-terrorist ay isang deal-breaker dahil sa mga kadahilanang nauugnay sa kanyang pamilya. Bago umalis si Zohan, binigyan siya ni Dahlia ng updated na hairstyle book bilang goodbye gift. Kinabukasan, naghanda si Zohan na harapin si Phantom na nagsasabing kaya niya itong gawin ng mag-isa, ngunit kung sakali, tinawagan pa rin ni Ori ang kanyang mga kaibigan upang ihanda ang kanilang mga armas. Sinasabi ng mga chismis na lalabas siya sa isang lokal na larong hakisak na dadaluhan ng maraming celebrity, kabilang sina Mariah Carey at Grant, na namigay ng maraming tiket ng libre. Sa katunayan, si Phantom ay isang malaking tagahanga ni Mariah at sa gitna ng oras ay binisita niya ito sa kanyang dressing room na nagbigay kay Zohan ng pagkakataong mag-strike ng pribado. Sina Zohan at Phantom ay sumasayaw sa isa't isa habang naghihintay na gumalaw muna ang isa, ngunit bago mangyari ang anumang mangyayari, naputol ang kanilang tagpuan ng isang tawag mula kay Michael na nagsabi kay Zohan tungkol sa isang grupo ng mga thug na nagsimula ng apoy sa iba't ibang mga tindahan ng mga Middle Eastern. Ang pagprotekta sa kanyang mga kasamahan ay mas mahalaga kaysa sa lumang tunggalian, kaya iniwan ni Zohan si Phantom at bumalik sa kanyang kapitbahayan, kung saan nagsimula ang isa pang pagtatalo sa pagitan ng mga Palestinian at Israelis na sinisisi nila ang isa't isa sa mga pag-ataking ito. Sina Selim, Hamdi, Nasi, Ori, at ang kanyang mga kaibigan ay sumali rin sa argumento.
ngunit nang dumating din si Phantom ay nagpasya siyang maging bayani at sinubukang pigilan ang apoy ng mag-isa. Nang mapansin na hindi ito isang trabaho ng isang tao lamang, isinantabi ni Zohan ang kanilang mga pagkakaiba at tinulungan si Phantom na patayin ang apoy sa pamamagitan ng paggamit ng Hummus hose. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na ayaw na niyang makipag-away at hindi man lang nagre-react habang sinusubukan siyang e-provoke ni Phantom na pinapaulanan ng mga suntok. Hindi niya maintindihan kung paano mananatiling kalmado si Zohan at naputol ang kanyang pagtatanong ni Dahlia, na kapatid pala ni Phantom at kaya hindi niya makakasama si Zohan. Ipinaliwanag niya na si Zohan ay nagbago bilang isang mabuting tao na tinatanggap na dito sa USA, kailangan nilang magtulungan sa halip na mag-away. At ito ang dahilan kung bakit nagbago rin ang kanyang isip at minahal siya para dito. Dahil sa talumpati ni Dahlia ay nagkasundo ang magkabilang grupo, ngunit galit pa rin si Selim sa kanyang kambing hanggang sa humingi ng tawad si Zohan at sumumpa na itinuring niya ang hayop na parang pamilya. Ang pagkakasundo ay biglang nag-ambala ng mga thug na sinasamantala ang katahimikan para palakihin ang apoy, kaya ginamit ni Zohan ang kanyang espesyal na salaming pangsundalo upang kumuha ng ilang intel at natuklasan na ang thug na iyon ay si James at ang kanyang mga tauhan na nakabalat kayo. Lumalabas na sinadyang e-organisa ni Grant ang hakisak game para umalis ang lahat sa mga kalye, na nagbigay kay James ng puwang para magtrabaho at gawin itong parang ang mga Palestinian at Israeli ang umatake sa isa't isa. Gustong sundan sila ni Phantom ng mag-isa, na gustong sunugin ang kanyang pagkabigo sa katotohanan na, hindi tulad ni Zohan, hindi siya kailanman nakatakas at natupad ang kanyang sariling pangarap na magbenta ng sapatos. Ipinakita ni Zohan ang kanyang suporta at pag-unawa na nakuha ang pagkakaibigan nila ni Phantom at ang kanyang pag-aproba sa ideya na lumaban ng magkasama. Sa kanilang mga kakayahan na pinagsama, napakadali para sa kanila na talunin ang kanilang mga kaaway, ngunit may isang tao na natitira, si James, na may bomba at isang kulungan na puno ng mga tuta. Walang sapat na oras upang pigilan siya sa pamamagitan ng kamay, kaya sinigaw ni Zohan at Phantom ang war chant na matagal nang hindi isinisigaw ng magkabilang panig sa mahabang panahon, na naging dahilan upang pumutok ang manhole sa ilalim ni James at tumilapon siya. Dinala din nito ang mga tuta sa isang bintana ng apartment kung saan ligtas silang nakalapag sa isang sopa. Sa sandaling iyon, dumating si Grant upang suriin ang pag-usad ng kanyang plano ngunit naroon din ang mga pulis at inaresto siya sa lugar. Handa nang magdiwang si Zohan ngunit may kaunting problema, hindi kaya ni Phantom napigilan ang kanyang pagsigaw sa oras at nagdulot ito ng mas maraming pinsala sa mga tindahan. Sa kabutihang palad, ngayong nagkaisa ang mga Israeli at Palestinian, maaari na silang magtulungan at muling itayo ang bloke sa isang collectively owned mall kung saan maaaring panatilihin ng lahat ang kanilang mga tindahan. Sa wakas ay nagbebenta na ng sapatos si Phantom, nagsimula din si Selim ng negosyong Go Triding. Inilipat ni Ori ang kanyang tindahan ng electronics doon at pagkatapos magpakasal, binuksan din ni Zohan at Dahlia ang kanilang salon doon. Si Michael ang kanilang empleyado at nag-aayos siya ng buhok habang ginagamit ang mga diskarte sa panliligaw na natutunan niya kay Zohan. Isang hapon, nagulat si Zohan nang makitang bumisita ang kanyang mga magulang sa salon. Ang mas nakakagulat, inaprobahan nila ang kanyang negosyo at ang kanyang asawang Palestinian, at binigyan nila siya ng pagkakataong magpagupit ng buhok bilang tanda ng kanilang suporta. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.